So magandang umaga muli sa inyong lahat. Umaga, sir. Kumusta ang ating mga pakiramdam? Kumusta ang nagdaang isang linggong trabaho? Ha? Okay lang. Yung mga may hangover? Wala. So pag uminom tayo, okay lang yan. Huwag lang sobra, ano? Kasi isipin natin, may trabaho tayo kinabukasan. So, pagka hindi tayo nakapasok, sayang din yung isang maghapon nyo, nakahiga-higa lang kayo. Walang sweldo. Diba? Okay lang yung uminom. Basta pag uminom tayo, ilalagay saan? Yan. No? So, ulo, patay tayo dyan. Huwag ganyan. Pag uminom, dyan. Pag nalasing, tulong. At huwag yung pag nalasing, pag may tama na, matapang na, ano? Huwag ganon. Pagka nauminom tayo, okay lang yun. Normal sa atin, lalo na pagka mga lalaki naman tayo. So, pagka uminom tayo, dyan lang ilalagay. Huwag tayo maghahamon ng mga hindi tayo ng ano, tapos yung mga kasamahan na hinahamulin natin. So, isi-share ko lang ito ay nakarating ko doon sa project namin sa Agopia. Pasagsagal ng bagyo. Na kung saan magkasama, iihay. Hindi nila may identify kung nakadroga o nakainom yung dalawa. Sinaksak. Kasagsagalan ng bagyo, ang pinapamonitor sa amin, bagyo. Ang namonitor nila doon sa project na doon, saksakan. Ito, dinali rito. 29. Secretary ng Batangas. So, huwag tayong mga kasama, ha? Hanggat maaari, kung may konting tampuhan, konting alitan, ayusin niya. Huwag nyo nang palakihin. Huwag na tayong umabot sa ganong pangyayari. Kasi kayo rin ang kawawa. Mawawalan kayo ng trabaho. Di ba nga sabi nga sa kasabihan natin, wala bang nagsisinang muna, di ba? Puro lagi muli. Pero bago natin dapat gawin yung mga bagay na hindi maganda. At alam nyo nga, yung pag ginawa nyo yun wala kayong patutunguhan, huwag nyo nang gawin. Isip-isip muna. Kawawa rin yung tao, yung isang nakasaksak, sigurado. Bulong. O magsasakit siya, bakit nang ginawa? So, huwag tayong padalos-dalos. Isip-isip muna. Sabi ko nga sa araw-araw kong paalala sa inyo rito, napunta tayo rito para magtrabaho. Para sa inyo, unang-una. Pangalawa sa ating mga pamilya, mga mahal natin sa buhay. So, pag may mga ganong pangyayari, at hindi pagkakaunawaan, ayusin nyo na agad. Huwag nyo nang palakihin. Kasi yung iba, habang kita sa labas, ka na makakalabas dito ng buhay. Ayan, pelikula. O ganon. Kahit hindi tayo isang company, isang project tayo. Isang team lang tayo rito. Mamamega, lahat ng mga company nyo, isang team lang tayo, tulungan tayo rito. Ano bang target natin dito sa project natin ito? Para makatapos. O, diba? So, huwag pag-isipan ng bagay na hindi maganda yung mga kapwa natin. Kawawa din naman yan. At siyempre, kung halimbawa ikaw man yun, o ikaw ang makasaksak, o makadali sa kasamahan mo, wala na rin. Sira na rin ang buhay mo. So, huwag padalos-dalos. Isip-isip din kahit pa paano. Ano? Hanggat maaari, pag-usapan ng maayos. Huwag nyo nang palakihin. Kakaibigan ba mga kasama? So, nung nakaratan, i-share ko lang din, ha? Yung mga gwardiya na yan, binibigyan ko ng instruction yung mga yan. Kung ano instruction ko sa kanila, yun ang sinusunod nila. So huwag kayong magtampo o huwag kayong magalit sa kanila kasi yung mga bagay na ginagawa nila, gagaling sa akin. At ang mga bagay na yan,
patungkol sa ikakaligtas ng mga buhay natin dito sa construction. At sanayin nyo na. Kasi kung saan kayo mapupunta, masanay kayo sa magandang gawain, maganda yung record nyo, wala kayong problema kahit saan kayo mag-apply. Pero kung may ugali kayong hindi ka nais na ay baguhin nyo na. No? Nung nakaraan, may na-confiscate yung gwardiya namin. Extension, walang proper plan, legal connection o legal tapping. So huwag kayong magtaka kung makaikot yung mga gwardiya na yan, nag-lumabit ng ganong klase. Extension, yung walang plan, direkta na sinastan. Huwag sanayin ng mga tao nyo, mga engineer, mga isto, mga HR. Nagkaroon na ng incident ganyan, institution. At huwag na natin pangutin ng galang dito sa project na ito. Kasi paalala ko rito kada Lunes, hindi ko man kayo kaalo-alaw, pero ano ko may nag-discussion sa inyo. Unang-una, kawawa kayo yung mga kawal pamilya natin. Paano kung nagpapaaral ka pa? May maliit na bata ka bang nalagaan? So, sana yung pangalanan natin dito, bakit sa mga research nyo, alam ko may mga nagkakandak ng daily toolbox dito. Sana sa puso nyo yun. Kasi kami nagkukulang ng paalala sa inyo upang tayo makaiwas sa aksidente at nang tayo makatapos ng project ng ligtas. Tandaan nyo, mawawang construction, isa lang ang target ng mga yan. At yun ang gusto ko rin mangyari dito. Ano yan? Target lang ano, yung pinaka-importante sa lahat hanggang makatapos tayo ng project na yan. Ha? Yan, kumaya natin. Yun, walang aksidente. Zero accident. Yun ang dapat mangyari. At kaya ba natin mga kasama? Kaya? Kaya? Oh, kaya. Kasi bago tayo magtrabaho, isipin nyo lagi. Hindi ako sasawang papaalala sa inyo kung ano ang mali. So bago tayo magtrabaho, isipin nyo yung unang pangkaligtasan nyo. Huwag tayo basta-basta umuo o tumukol sa pinapatrabaho ng mga in-charge na hindi kayo style, lalong-lalo rin yung mga internal. Pero nataas na yan. Sa pagkakamali lang. Sige nga lang. Huwag tayo basta magtatrabaho ng lalo. Wala rin sa construction, una rin natin sinisigaw, safety first, safety first. At ito naman dapat mangyari. Alam, huwag tayo nung nakaraan, may nagasin ako dyan, nandun sa gusto ko, kumagawa ng corona, walang gamit sa akin. So isip-isip din, pag-isa-isa mga kasama, sa anang-anang ng buhay. Dapat bago tayo magtrabaho. Medyo natin may bagyo ba? So medyo hindi natin makontrol yan. So tayo nang mag-adjust. Lalo na dito sa external. Paso nyo ng mga natin, mga kalukulan, mga natin yung mga nagtahan na lang sa pagkikulang sa auto. So paso yun. Bago tayo mag-proceed at the same time, naalala mo yung mga kamera na yan, lalo na dito sa labas. So pasuyo, visual inspection naman. Kasi nung nakaraan dyan, may natuklap o na anong kable dyan. Tumikit sa bakal. At muntik-muntik ka na isang kasamahan natin dito. Buti may nakapansin, tumulong doon sa tao. So pasuyo, visual inspection. Kasi araw-araw natin ginagamit yan, lalong-lalo na dito sa labas, yung
pwedeng na ano ng mga bakal, naapakan, pwedeng na pabalatan yan. Yung format, limbat, pasuyin lang natin mga inspection muna tayo. Then, yun na, yung sinasabi ko lagi, lalo na sa mga kasama ko, at kasama ko, i-practice, kusanahin natin mga kasama, yung before and after na OCD. Yung mga in charge, at least, before leaving the area, pwede nila ng 15 minutes para magligpit, ayusin yung mga gamit, ayusin yung area. Para hindi tayo pagbalik natin kinabukasan, madali na lang ang pwede na natin i-continue ang mga PPC natin nang hindi tayo doon. At least 15 minutes, sanayan natin yun. Huwag yung isasakit naman mga in charge. Kung alas 4 ang umuwi nyo, bigyan sila, 3:45. 40, mapapili nyo na bago umalis. Yung mga gamit nyo, huwag kayong kampante na iniiwan nyo kung saan yan. Baka makapta kayo, pagbalik nyo sa buwan, wala na kayo. Yung ano yun, hanggang nandito, tulungan ko kayo, magtulungan tayo, hanggang sa makatapos tayo sa project na ito ng ligtas. At walang mangyayari na kahit minor injuries, ayaw ko mangyari yun. Although last week, may nagkaroon tayo ng injuries. So ito kasi yung lagi kong huwag tayo gumamit ng mga kasama, mga sunglasses, mga fashion glass. Pag nag-GGBit tayo, kung ano mga activity natin dyan na pwedeng mapahamak yung mata natin. Kasi yung nangyari last week, yung tao, nagka-grinder ata, ang ginagamit sa klase, ang saan, pwedeng pumasok yung tumalsik dito, pumasok. Dahil yung mata, hindi naakapan. Ang mata mga kasama, pinaka-importante nga parte ng katawan natin yan. Pag bulag ka na, trabaho mo, taga-mabahay siguro, No, baka may mga bulag, gano'n. So yung mga in-charge, pasuyo. Kaya nga lagi kong pinapaalala, appropriate PPE for different activity. Kung ano dapat natin suot, kayo rin, mga kasama, mag-request kayo. Huwag yung kung magtatrabaho tayo trabaho agad. Kung tulad nun, buti na agapan, may pumasok na maliit na bakal dito, sa mata niya. Sunglasses is not allowed in construction. Hindi na-allowed yan sa mga fashion class. Maliban sa reading class. Yung reading class, may iba naman kasi dyan na pag wala ng reading class, wala mo na mata. Okay lang yun. Kung hindi tayo makapagsuot ng reading class, hindi tayo makapagsuot ng, halimbawa, naka-reading class ka, hindi tayo makapagsuot ng goggles o safety class, anong susuotin natin? Face shield. Tama. Yung clear na face shield. Kasi yung may mga reading class, hindi na pwede magsuot ng safety class yan. I-provide nyo naman sila ng mga in-charge. Face shield. Ewan ko na lang, kung pumasok pa diyan, kung talagang sasay provide ko nila, kahit mga yung mga working clubs natin. Dahil lalo na yung gumagamit mga jackhammer, safety gun. Huwag niyong iisipin na pag ginagamit niya, hindi kayo apektuhan. Sa ngayon, wala. Pero pagdating ng panahon, maalala niyo rin ako. Pag nagpagamit tayo ng safety gun or jackhammer, bigyan niyo sila ng kailangan. Bakit? Ano ba? Flat? Ano ba? Maliban sa basic PPE natin, ano pa? Ear protection. Para sa tenga. Masyadong maingay. Baka hindi ka maumabot ng 40, bigay ka na.
headset, ikaw naman. Hindi naman air protection ng headset eh. Air flag. Kaya naman. Ang headset, bawal yan. So lang. Marami na din disgrasya sa paggamit ng headset. Hindi niya alam. Siguro, lahat naman kayo, may Facebook mo. Nakakapanood ng social media. Oh. Marami na din disgrasya sa headset. Totoo lang, maging sa construction. May share ako sa inyo. Oh. Headset. Project namin sa Batangas. Naka-headset yung tao. Hindi niya, yung nakikinig ng sound siguro. Hindi niya na malayo yung equipment nasa tabi na niya. Munti kang pumapalo ng ng bako. Huwag natin sanayin yung gano'n, naka-headset tayo. Ang isa pagbalik ko na sana, yung mga disgrasya, yung mga naka-headset. Hindi nyo alam yun? Bawal talaga sa construction yan. Pwede kang gumamit yan in case of emergency. Pagka oras ng pahinga, oras ng break time. Pero pag oras ng trabaho, kasi hindi mo alam, sinisigawan ka na ng mga mapapahamak ka na, naka-headset ka, sarap pa ng sound mo, switchan, pantong ka na. Wala, mapapahamak ka na, inaano ka na mga kasama mo, hindi mo naririnig. Kasi nakatutok ka doon sa sound. Bawal yan sa construction headset. Air protection, air plug, air map. Yung ang dapat natin nagtitid. Kapaso yung mga kasama ha. Yung mga in-charge, lalo na mga engineer, mga TIC natin, bigyan ng proper pay para sa mga tao. At yung sabi ko nga po, sabi sa inyo, yung nagtitid ka siya. So yung araw na lang ako, ilang araw na lang. Ano ba kaya? 25 oh. Isang buwan na lang. Pasko na. Merry Christmas sa inyo lahat. At sana maging Merry na Christmas natin. Pagpatuloy lang natin ang pagtatrabaho natin ng tigtas. Hindi ang paalala yung mga nakakalimot. Ano? So makakaasa wala kayong hanggang sa matapos natin ang project na ito. Makakaasa sana. At kaya ba natin mga kasama na makatapos ang project na ito ng tigtas o ng mga disgrasya? Paano kayo nantok na? Nantok ka na ba? Parang ano red kata. So patuyo ha, hindi na may paalala sa akin dito, may inabot. May nawalan daw po ng wallet dito sa area natin dito. So patuyo na lang, kung sino man yung nakahanap po, nakapulot. Siguro, hindi nila habol yung pera. Yung importante, ano na lang doon, mga lisensya, yung sa mga ID, SS, pag-ibig, kung ano man, importante na lang. Kasi yun lang. Kaya ito, pag nakapulot tayo dyan ng pangit sa akin, balik ko sa akin, babalik ko sa may-ari yan. Sabi ko nga, hindi natin nakasalanan yung nakapulot tayo. Pero ang nagiging kasalanan natin doon, yung hindi natin pinabalik sa may-ari. Kung saan, nakita nyo dito sa kung sa kalsada siguro, mahirapan na. Pero kung dito sa construction, tayo lang din naman magkakasama. Hindi naging kasalanan yung napulot nyo yung, bawa wallet, napulot kayo. Hindi naging kasalanan yun. Ang kasalanan nyo lang, alam nyo naman mayroong may-ari. Yan ang nagiging kasalanan. Maaaring walang nakakita sa inyo, pero nasa taas, kita-kita tayo. At sabi ko, huwag natin mag-interesan yung bagay na hindi no, may tinatawag tayong karma na nisiwala ako. Pasunod na lang kung sino man nakapulot mga pakibalik na lang. Huwag kayong maya. Normal lang yan. Pero sana sa susunod, pumakan makapulot tayo, balik na lang. Balik nyo lang sa kwarta natin. Balik nyo sa atin. Babalik natin sa mayari. Kaya,
Anong kumpanya ka, Brad? Bakit parang ganyan ka? Kumakuha sa manapin, ha? Magaling ka. May mga concern pa tayo iba, mga kasama. Pinahabol ni OIC natin, yung mga may wala pang permit for the whole week. Mag-prepare na. Hindi ako magpapapasok ng walang permit. Bigyan mo sila ng instruction prior to start your any activities on this project. Make sure you have your permit, secure it. And then at the same time, sino papasok ng 30? November 30 is holiday, Bonifacio Day. So magbigay lang sa akin ng endorsement, ha? Basta double pay. So magbigay lang kayo ng endorsement sa akin. Endorsement letter kung sino yung mapapasukin nyo noon ang November 30. I-coordinate lang sa mga in-charge nyo, sa ako nyo. Kung papasok kayo ng 30, although kasama sa permit na yan, bigyan nyo lang kami ng endorsement. Bigyan nyo lang ako ng endorsement para mag-monitor namin sa ilang tao lang ang papasok ng November 30. Sa lahat ng papasok ng November 30, yan na. Papasok ng endorsement. Sino ba yung mga wala yung ID dyan? Magpapa-implement na tayo ng no ID, no entry policy. Sino walang mga ID? O pa-coordinate natin ang ID. Ha? So pasuyo, ha? Magpapa-implement na tayo. Lahat ng walang ID, hindi ko papapasukin. So, nakagawa na kayo ng ID ng mga tao nyo, hindi sila, at least lagay din yung picture. Bibigyan ko kayo hanggang ano. Sa December tayo mag-umpisa, so bigyan ko kayo ng at least 1 week pa or 5 days na pag-prepare sa mga ID nyo, ID ng mga tao nyo. No ID, no entry. Starting sa susunod na Lunes, pag walang ID ang mga tao natin, pasisyahan tayo. Walang nalalag na. Yung mga wala rito, problema na nila yun. Hindi sila umati na sila. So, maliwanag pa sa lahat. So, okay ba tayo? Wala ba tayo itong mga concern? May mga concern ba tayo dyan? Yes, sir. Yan, ayan na. So yan, yung concern ni sir, nabanggit ko na yan nung Biyernes. Na kung saan yung weekly safety meeting namin, na kada Biyernes, natating ko na yun sa mga kasamahan ko at sa mga umatin. So, yung, ito, makikita kayo mga kasama, huwag tayong basta-basta makikisaksak ng hindi nakikipag-coordinate kung kayo panel yan. Illegal kayo dyan. Pag nahuli kayo dyan, siyempre, kasi nagbabayad din ang mga yan. So, natapik na namin to last Friday, huwag tayong basta-basta makikisaksak ng hindi sa inyo. Pag nahuli kayo dyan, charge sa inyo yan. And at the same time, pag nag-overload pa yan, problema pa. Ang nakaroon pa kasi kanaysahin. Huwag ganon. Lalo-lalo ng mga in-charge. Monitor niyo yung mga tao nyo. Huwag tayong basta-basta nagsasaksak ng mga saksakan natin, mga extension natin ng walang proper coordination. Lalo't hindi nyo mag-aari, hindi sa inyo yung mga panel na yan. Huwag kayong basta-basta magsaksak. Pag nahuli yung gawa kayo ng report, i-charge sa inyo yan. Kasi kanya-kanyang bayan ng metro yan. Kaya, huwag ganon. Dito sa powerhouse, yung mga kable dyan na pagbahay, madaling uminit. Patanggal na yan. Pasuyo. Huwag nyo na antayin na ako
Ikutan ko yan. Ay, huwag kayo magtaka baka biglang mawalan na yun. So hanggat maaari, kaya nang gumawa ng action.